Damn him! Ang kapal ng mukha. Inis na napasuklay si Velvet sa buhok niya. Pinagpalit lang naman siya ng boyfriend niya sa isang masked dancer ng kilalang underground bar dito sa syudad. Sabi sa iyo sa una lang talaga magaling ang mga lalaki. Natatawa pang sabi ni Lizzie at nilagok ang alak. Nasa underground bar sila ngayon. Lahat ng klase ng tao ay welcome na welcome dito. Napairap na lang si Velvet sa kaibigan niya at biglang napatayo nang may pumasok na ideya sa isip niya. Hoy, saan ka pupunta? Sigaw ni Lizzie. Namumula na ito at halatang natamaan na ng alak. Lintik lang ang ulang ganti. Nakangisi pero may galit na sabi ni Velvet at saka nagtungo sa manager ng bar na si Sam. Velvet, hello dear. Napansin agad siya ni Sam. Isa itong bakla at matagal na silang magkakilala ni Velvet. Ngumisi si Velvet at nakipagbeso rito. Hello to you too, Sammy. Ano? Nagbago na bang isip mo? Will you take my offer? Walang paligoy-ligoy agad na tanong ni Sam. Hinawakan nito ang kamay ni Velvet. Nanginginig ang mga mata nito. Come on, dear. Spice up your life. Yap, kaya nga ako nandito Tumawa si Velvet. But only for this night. Matagal na talaga siyang inaalokan ni Sam na maging mask dancer dito. Side hustle lang daw. Malaki kasi ang kitaan Pumalakpak si Sam. Tuwang-tuwa ito. Of course, my dear. Make Kenzo my first client. Seryosong sabi ni Velvet. Napakunot naman ang noo si Sam. But, come on, Sammy. Malay mo, magustuhan ko tong trabahong to kaya babalikan ko. Ngumiti ng matamis si Velvet. Napabuntong hininga si Sam kaya lumawak pa ang ngiti ni Velvet. Fine. Ayun, the best ka talaga, Sammy. Kaya ikaw ang paborito ko Hinalikan pa ni Velvet ang pisngi ni Sammy na ikinailing lang nito. Kilala ni Sam si Kenzo bilang regular customer dito. Pero hindi alam nito na naging boyfriend ni Velvet ang lalaki at niloko siya. Tuwing naaalala ni Velvet ang paghahalikan ng ex niya at nung babae sa labas ng bar, ay kumukulo na naman ang dugo niya. Magpalit ka na ng damit at isuot mo itong mask. Iginaya ni Sam si Velvet sa backstage na bathroom. May binigay agad siyang mga damit sa dalaga. Napailing na lang si Velvet. Sinuot ni Velvet ang pulang lingerie at see-through dress, saka na rin ang black mask. Hindi niya alam kung ano tong pinasok niya, pero desidido siyang gantihan ang lokong ex niya. Ayon kay Sam, hindi naman niya kailangan makipagtalik talaga. Kailangan niya lang i-entertain ang magiging client niya. Pagkalabas niya ng bathroom ay wala na si Sam, kaya hinintay na lang niya ito. Maya-maya rin ay nakabalik na ito, nagmamadali at mukhang kabado. May problema ba? Agad na tanong ni Velvet. Pinasigla ni Sam ang boses at sinabing ang client daw niya ay nasa room 301 at hinihintay na siya doon. Napangiti si Velvet at tumango na lang. Nagtungo siya sa room 301. Nang buksan niya yon, ay nakabukas na ang pulang ilaw. Mahirap ding maaninag ang paligid pero may mesa na may mga inumin at kama sa loob. Unti-unting napaawang ang labi ni Velvet nang maaninag ang isang matipunong lalaki sa sofa. Nakasandal ito roon na parabang nakaupo sa isang trono. Ramdam na ramdam niya ang mariing titig ng lalaki sa kanya na nagpalakas ng tibok ng puso niya. May kung anong kuryenteng dumaloy sa katawan ni Velvet. Come here. Ang malamig na boses ng lalaki ang pumukaw sa isipan ni Velvet. Napakurap siya at wala sa sariling naglakad palapit sa lalaki. Nakabukas ang ilang butones ng long sleeve ng lalaki. Kaya naman napatingin si Velvet sa malapad na dibdib nito. Why are you here? Tanong ni Velvet nang mahimasmasan siya. Mahinang tumawa ang lalaki. Why am I here? Are you perhaps expecting someone else, woman? Napaiwas ng tingin si Velvet at gusto na lang magpapapadyak sa inis.
Ex niya ang dapat na narito at hindi ang hot na lalaking ito. Hindi tuloy siya makakapaghiganti. Tatayo ka lang ba dyan? Taas kilay na tadong ng lalaki. Ilang beses na pakurap si Velvet bago umupo sa sofa. Hindi siya pwedeng basta nalang umalis, kaya naman nilagok niya agad ang alak na nasa mesa para magkaroon siya ng lakas ng loob. I'm sorry, sir. Hindi ko lang inaasahan na ikaw agad ang unang client ko eh. Marahang sabi ni Velvet at ngumiti. You can call me Cal. Seryosong sabi ni Calvin. How about yours? Can I have your name? Ngumiti ng matamis si Velvet. I'm sorry, Cal. But I can't. It's against the rules here. Tumawa si Calvin at inilapit ang mukha sa dalaga. Rules, huh? They don't exist here. Hindi nagpatinag si Velvet at inilapit din ang mukha sa lalaki. Ilang hibla na lang ang pagitan ng mga labi nila. Pareho silang nakatitig sa mata ng isa't isa. Pero may sariling rules ako. Pinaglandas ni Velvet ang kamay niya sa dibdib ng lalaki. And why are you so interested in my name, sir? Itinabi ni Calvin ang ilang hibla ng buhok ni Velvet at tinitigan siya sa mga mata. Kahit na may suot na mask ay pakiramdam ni Velvet ay kilalang kilala siya nito. Because I want to. But it's okay. I won't push you further. Umangat ang sulok ng labi ni Calvin. Mahinang natawa si Velvet. So, madali ka palang sumuko? Depends if the person is worthy enough. Nakangising, sabi ni Calvin. Napataas ang kilay ni Velvet at umayos ng upo. So, am I not worthy enough, Cal? Tumawa ang lalaki, manghang nakatingin sa dalaga. Napaawang ang labi ni Velvet nang tumayo si Calvin at lumuhod sa harap niya. So worthy that no man deserves you. Bulong ng binata sa tenga ni Velvet. Napalunok si Velvet. May kung anong init siyang naramdaman. Hindi man ako mauutos sa ganyan. Pare-pareho lang kayong mga lalaki. Ngumisi lang si Calvin at hinalikan ang liig ni Velvet. Nasa may hita niya na ang mga kamay nito. Try me, darling. I'll show you what a real man really is. Seryosong sabi ni Calvin habang humahaplos sa hita ng dalaga. Gusto na lang matawa ni Velvet dahil mukhang baliktad biglang nangyayari. Siya dapat ang nangaakit at nang e-entertain sa lalaki. Kaya naman ang ginawa niya ay hinawakan niya ang kamay nito at iginaya patungo sa dibdib niya. Nandilim ang paningin ni Calvin. Napuno iyon ng pagkamangha at apoy. Mahinang natawa si Velvet. Tama ng bulahan, Cal. I'm here to do my job. And what's your job, sweetheart? Taas kilay na tanong ni Calvin. To entertain you. Ngumiti ng matamis si Velvet. Umangat ang sulok ng labi ni Calvin. Then entertain me. Give me a worthy show, Velvet. Tumayo ang lalaki at bumalik sa dating pwesto nito. Lumakas ang kabog ni Velvet. Huminga siya ng malalim bago tumayo sa may dulo ng kama. Nakatitig lang sila sa mata ng isa't isa. Unti-unting tinanggal ni Velvet ang see-through dress niya, tanging naiwan na lang ang red lingerie. Umigting ang panga ng binata at halos matunaw siya sa tingin nito sa kanya. Lumakas ang loob ni Velvet. Dulot na rin siguro ng alak o dahil mismo sa tingin sa kanya ng binata. Puno ng kumpiyansang naglakad si Velvet palapit kay Calvin. Nangaakit na humawak siya sa malapad nitong dibdib at gumiling pababa sa kapabagsak na umupo sa kandungan ng binata. Damn. Bumigat ang paghinga ni Calvin na ikinangisi ni Velvet. Binigyan niya ng mapang-akit ng lap dance si Calvin. Ramdam na ramdam niyang umbok sa gitna ng mga hita nito na tumatama sa may pang-upo niya. Parehong bumibigat ang paghinga nila. Naglalakbay na rin kung saan-saan ang mga kamay ng binata habang patuloy ang paggiling ni Velvet sa kandungan nito. Napasinghap si Velvet nang pinisil ang bewang niya at pinaglandas ang dila sa leeg niya. Nag-init na lang ang katawan niya at napatingala. Tell me how wet you are right now, sweetheart.
Pabulong na tanong ni Calvin. Nag-init ang pisngi ni Velvet pero nagawa pa rin niyang ngumisi. Why don't you see it yourself, Cal? Umigting ang panga ni Calvin at nanggigigil na sinipsip at kinagat ang liig ni Velvet. Nakaramdam ng sarap at sakit si Velvet. Pero dun siya tila tuluyang nagising. Parang nahimasmasan siyang napatingin sa sitwasyon nila ng binata. Ilang galaw na lang ay talagang mauuwi sila sa pagtatalik. Agad na tumayo si Velvet na ikinakunot noo ni Calvin. Where are you going? Time is up, sir. I wish you enjoy your night. Ngumiti ng matamis si Velvet bago nagmamadaling kinuha ang see-through dress at lumabas ng kwarto. Ilang beses siyang huminga ng malalim at napasabunot na lang sa buhok niya. How careless of you. Muntik ka nang makipag-sex sa hindi mo naman kilala. Inis na bulong ni Velvet sa sarili. Velvet, dear. Agad na napatingin si Velvet kay Sam na papalapit sa kanya. Are you okay? Nag-aalalang tanong ni Sam. I'm really sorry, dear, ha? Ni-request ko kasi nga and I can't say no kasi anak pa naman ang senador. Baka mapasara ang bar. Napailing si Velvet at huminga na lang ng malalim. Wala siyang karapatang magalit kay Sam dahil pinili niya ito. It's okay. Hindi na talaga ako ulit, Sammy. Naiiling na sabi ni Velvet. I should be content with being a campaign manager. Napasinghap si Sam. Bakit? Maliit ba? What? Not that. We didn't do anything. Duh. Napaikot ang mata ni Velvet. At mukhang na-disappoint ka pa, ha? Ngumisi si Sammy. Napaiwas ng tingin si Velvet at nagsimulang naglakad. Of course not. Bye, Sammy. Hindi na hinintay ang sagot ni Sam at nagbadaling umalis ng bar. Bukas, alam niyang pagsisisihan niya ang desisyong pinaggagawa niya ngayon. Sana lang talaga hindi na kami magkita ng lalaking yun. Bulong ni Velvet sa kawalan. Lumipas ang ilang araw at mukhang pinaglalaruan nga ng tadhana si Velvet dahil kinuha lang naman siyang campaign manager ng anak ng isang senador, ang tatakbong mayor sa syudad nila. Oh, bakit mukhang nalugi ka dyan? Taas kilay na tanong ni Lizzie. Nasa opisina sila ngayon. Alam mo kung bakit, Liz. Napasuklay si Velvet sa buhok niya at pabagsak na napaupo sa sofa. For sure, hindi ka naman matatandaan noon. May suot ka namang mask, di ba? Seryosong sabi ni Lizzie. Tumango si Velvet at huminga ng malalim. Sabagay, tama ka. Pero paano kung mamukhaan niya ako? Napakunot ng noo si Lizzie. Bakit ba affected na affected ka doon? Lalaki lang yun. Si Velvet Valencia ka. Finally, may sinabi ka ring tama, Liz. Sagot ni Velvet. Napaikot na lang ang mata ni Lizzie. Lumayas ka na rito. May meeting ka pa. Napatingin si Velvet sa relo niya at napamura na lang. Nagmamadali siyang lumabas ng opisina at nagtungo sa isang penthouse kung saan imi-meet niya ang bagong client niya. Huminga siya ng malalim sa kapinindutang bell sa labas. May matandang babae na nagbukas ng pinto. Iha, nandito ka na pala. Kanina ka pa hinihintay ni sir. Ngumiti ang matandang babae. Tumango at ngumiti lang si Velvet dito at saka pumasok. Iginaya siya ng matanda sa living room. Doon naghihintay ang taong ilang beses niyang ipinagdadasal na hindi niya na muling makita pa. Pinanatili niyang kalmado ang ekspresyon niya. Good morning, Miss Valencia. Please take your seat. Nakahinga ng maluwag si Velvet dahil mukhang hindi nga siya nakikilala ng lalaki. Umupo siya sa kaharap nitong sofa. Good morning, Mr. Fujiwara. I'm your campaign manager. Formal at nakangiting sabi ni Velvet. Naglahad siya ng kamay. Tumango si Calvin at tinanggap ang kamay ni Velvet. Nagkatinginan lang sila sa mga mata habang may kakaibang kuryente silang naramdaman. My hand, sir? Biglang sabi ni Velvet. Napakurap si Calvin. What? Mahinang natawa si Velvet.
Pakibitawan na po ng kamay ko. Damn. Sorry. Mahinang sabi ni Calvin. Got distracted by your beauty. Napaawang ang labi ni Velvet pero nagpanggap siyang hindi niya yun narinig. Tumikim siya. May meeting pa tayo. Nope. Bukas pa ang meeting with the team. Seryosong sabi ni Calvin. Napakunot ang noon ni Velvet. Bakit ako nandito kung bukas pa pala? I mean no offense, sir ha. Pero ayaw kong nasasayang ang oras ko. Mahinang natawa si Calvin. Bawal na ba na personally ma-meet ang magiging campaign manager ko? Gusto na lang ni Velvet na batuhin ng heels si Calvin dahil sa inis. Pilit na lang siyang ngumiti. Of course not, sir. Good. Do you want something to eat, Velvet? Seryosong tanong ni Calvin. Call me Miss Valencia, Mr. Fujiwara. Marahan pero may diin na sabi ni Velvet. We are not close. Tumawa lang si Calvin. Sure bang hindi tayo close, Miss Valencia? Lumakas ang kabog ng dibdib ni Velvet pero hindi niya pinahalatang nagpapanik siya. No sir, seryoso ang sabi ni Velvet at tumayo na. Aalis na ako. I have a lot of things to do. Tumayo naman si Calvin at sinamahan pa papuntang pinto si Velvet. It's really nice to meet you, Velvet. Ngumisi si Calvin. Napakagat na lang si Velvet sa ibabang labi niya para pigilan ang sariling makipagtalo rito dahil tinawag na naman siya nito sa pangalan niya. Ngumisi si Velvet ng matamis. I hope I could say the same, Calvin. Hindi niya hinintay ang sagot nito at agad na lumabas ng penthouse. Ilang beses siyang huminga ng malalim. Maling-mali talaga ang makita ito ulit dahil naaalala niya lang ang mainit na gabing pinagsaluhan nila. Kinabukasan nga ay maagang nagising si Velvet dahil maagang nag-set up ng meeting si Calvin. Inis na napabangon na lang siya at pinagmumura na sa isip ang lalaki. Hindi naman siya basta pwedeng magreklamo, lalo na't boss niya ito, pansamantala. Good morning, Miss Valencia. Bati ng matandang babae pagkapasok niya sa penthouse. Nasa private office na si sir. Bumati pabalik si Velvet sa kasumunod dito. Pagkapasok niya sa office ay umalis agad ang matandang babae. Napansin niyang may mga pagkain na sa mesa. May fiesta ata ah. Hindi maiwasang tanong agad ni Velvet. Ganyan ka pa bumati na magandang umaga, Vel? Miss Valencia. Mariing putol ni Velvet. At walang maganda sa umaga, sir. Sino bang gustong makipag-meeting ng alas 7? Of course ako. I'm also a businessman. I value time, Miss Valencia. Mahinang tumawa si Calvin at sumandal sa kinauupuan. And don't get mad. Pinaganda na nga kita ng mga pagkain, no? Hindi mo na sana yan kailangan gawin kung hindi ganito kaagang meeting. Napasimangot si Velvet at umupo. Napailing si Calvin. Damn. Ikaw lang ata tong pinaghandaan na ng pagkain pero galit pa rin ha. Just say thank you and eat. Napataas ng kilay si Velvet. Oh, I don't play your games, Mr. Fujiwara. Nasa ng team? Umangat ang sulok ng labi ni Calvin. What game are you saying? Napaikot na lang ang mata ni Velvet. Ako lang siguro ang sinabihan mo ng maagang meeting kasi gusto mo akong makita agad. Tell me I'm wrong, sir. Manghang napatingin si Calvin kay Velvet, saka mahinang natawa. Tumayo ito at pumunta sa likod ni Velvet. Ang magkabilang kamay nito ay nasa mesa at kinukulong siya. Nagsimula namang mabaliw ang puso ni Velvet. Amoy na amoy niya ang panlalaking pabango nito. What are you doing? Nauutal bigla na tanong ni Velvet. Tumawa si Calvin bago inilapit ang bibig sa tenga ng dalaga. Malalaman mo kung nakikipaglaro na ako, Miss Valencia. Napaawang ang labi ni Velvet bago nakahinga ng maluwag nang umalis na si Calvin sa likod niya. Eat now. Huwag mo sayangin ang pagkain dyan. Seryoso ang sabi ni Calvin at bumalik na sa upuan nito na nasa gitna. Stop ordering me around. Inis na sabi ni Velvet pero nagsimula na rin kumain. Ngumisi si Calvin. I'm your boss.
So I'll order you whenever and whatever I want. Napairap si Velvet. Yeah, you are my boss. For the meantime. Tumawa si Calvin at sasagot sana nang may kumatok. Napaayos ng upo si Velvet nang mapansing ang tiniyon ni Calvin. Good morning. Bati ni Velvet sa kanila. Good morning. You must be Velvet Valencia. Nakangiting sabi ng isang lalaki. Naglahad ito ng kamay. I'm Ron. Sit down. We will start now. Mariing, sabi ni Calvin. Agad namang sumunod ang mga taong nasa loob. Napailing na lang si Velvet at isinantabi na ang kinakain. Ilang oras ang naging meeting nila para sa gagawing campaign at sa mga lugar na pupuntahan. Nang matapos ay sabay na silang lahat na nag-lunch bago nagsimulang magsiuwian ng iba. Miss Valencia, sabay ka na sa amin. Nakangiti at masiglang sabi ni Ron. Sasagot sana si Velvet nang biglang tumayo si Calvin. May pag-uusapan pa kami. Mauna na kayo. Seryoso ang sabi ni Calvin. Tumango naman sila Ron at nagpaalam na. Kaya ang naiwan na lang sa loob ay si Velvet at Calvin. Ano pang pag-uusapan natin? Kailangan ba tayong dalawa lang, sir? Taas kilay na tanong ni Velvet. Ngumisi lang si Calvin. You should thank me. I am saving you from Ron. Babaero yun. Malakas na tumawa si Velvet. Wow, speaking from experience ba yan, sir? Na, bakit napunta sa akin? I'm just giving you a warning. Mapaglarong sabi ni Calvin. Anyway, let's go. Napakunot ang noo ni Velvet. Where? Ngumisi si Calvin. To heaven. Nanlaki ang mga mata ni Velvet. What? Okay ka lang ba talaga, sir? Mukhang nasisiraan ka na ng bait. Oh, what are you thinking, Velvet? Mismong langit ang sinasabi ko. Mapaglarong sabi ni Calvin. Napairap na lang si Velvet at inis na kinuha ang bag niya. Uuwi na ako. Lagi na lang nasasayang ang oras ko sa mga walang kwentang bagay. Tumawa ng malakas si Calvin bago nagmadaling sumunod sa dalaga nang lumabas na ito. I'll take you home. Pasigaw na sabi ni Calvin. Wag na, kaya ko sarili ko. Pagalit, nasagot ni Velvet at nagmamadaling lumabas ng penthouse. Hindi nakinig si Calvin at basta na lang hinawakan ng kamay ni Velvet na ikinagulat ng dalaga. Napatulala na lang si Velvet at kusang nagpahila kay Calvin patungong parking lot. Wait, what do you think you're doing? Gulat na tanong ni Velvet nang makaahon siya sa gulat. I'm gonna take you home. Bakit? May pupuntahan ka pa ba? Kalmadong tanong ni Calvin. Napakunot lalo ang noo ni Velvet. Bakit mo naman ako ihahatid, ha? Boss kita at walang boss ang basta naghahatid sa empleyado niya. Umiling lang si Calvin. Get in the car, Velvet. Gustong magmatigas ni Velvet pero pinagbuksan na siya ng pinto ni Calvin at pinapasok sa loob. Inis na napatingin na lang siya sa lalaki hanggang sa makaupo na siya sa driver's seat. You know what? I think there's something wrong with you, Mr. Fujiwara. Kailangan mo nang magpa-check up. Naiiling na sabi ni Velvet. Tumawa lang si Calvin. Why? Because I'm too hot? Napairap si Velvet pero hindi niya naiwasang pasadahan ng tingin si Calvin. Nakasuot ito ng suit na hapit sa katawan. Klarong-klaro ang malapad nitong dibdib. Napalunok siya nang makita niya ang umbok sa gitna ng mga hita nito. Eyes up, Miss Valencia. Mapang-asar, sabi ni Calvin. Pero pwede mo naman akong kunan ng picture. You can stare at it well, pleasuring yourself. Napasinghap si Velvet. Ang bastos mo? Tumawa lang si Calvin at sinimulang paandarin ang sasakyan. Ako? Bastos? Sino ba tong makatitig na parang hinuhubaran ako? Nag-init ang magkabilang pisngi ni Velvet at napaiwas na lang ng tingin na mas lalong ikinatawa pa ni Calvin. Napairap na lang ang dalaga. Gusto ko nang umuwi. Bilisan mo, sir. You really like it fast, Miss Valencia. How about hard? Or how about rough? Pili yung tanong ni Calvin habang nasa daan ang tingin. May mapaglarong ngisi sa labi nito. Halos mag-apoy na sa inis si Velvet.
Stop doing that and be professional, Mr. Fujiwara. Magkatrabaho tayo. I'm a multitasker. Kaya kong pagsabay ng trabaho ko habang tinatrabaho ka rin. Mapaglarong, sabi ni Calvin. Napaawang na lang ang labi ni Velvet. Pinili niyang hindi na ito sagutin. Maya-maya rin ay nahatid na siya ni Calvin sa kondo niya. Thanks. Maiksing sabi ni Velvet at binuksan ang pinto. I only accept a thank you kiss. Pilyong sabi ni Calvin. Umuwi ka na. Inis na sabi ni Velvet at pabagsak na sinarang pinto ng sasakyan ni Calvin. Dali-dali na pumasok si Velvet sa building at nagtungo sa kondo niya. Hindi pa rin humuhupa ang inis niya pero ganun pa man ay may init siya sa katawang nararamdaman. Naalala niya na naman ang mainit na gabing yun. Shit! Stop thinking about it, Velvet. Lalaki lang yun. Pare-pareho lang silang lahat. At saka ang landi nun, kaya huwag kang papatol. Parang baliw na sabi ni Velvet habang pinapagalitan ng sarili. Pinupulong mo dyan, Ve. Napatalon sa gulat si Velvet at napansing nasa pinto pa pala siya ng kondo niya. Nasa likuran niya si Lizzie na nagtatakang nakatingin sa kanya. Papatayin mo ba ako sa gulat, Liz? Inis na tanong ni Velvet sa kabinuksan ng pinto. At anong ginagawa mo rito? Bar tayo. Bored na ako eh. Nakasimangot na sabi ni Lizzie habang nakasunod kay Velvet papasok sa kondo. Ay, pas. May trabaho pa ako eh. Seryoso ang sabi ni Velvet. Aray, tinatanggihan mo na ako ngayon ah. Anong klaseng kaibigan ka? Kunwaring galit na tanong ni Lizzie. Napaikot na lang ang mata ni Velvet. Ang drama mo, dapat mag-artista ka na lang eh. Tumawa lang si Lizzie. Pero seryoso nga, ayaw mo? Tumango si Velvet. Ang dami ko pang gagawin kasi Liz. Ay, sa bagay. Tatakbong mayor ba naman ang client mo eh? Nakangising, sabi ni Lizzie. Umirap lang si Velvet. Sige na, alis na. Nagpapahinga na ako. Naiiling na tumawa si Lizzie. O siya, bye. Huwag mo na lang masyadong isipin si Hati Mayor ha. Napailing na lang si Velvet at napangiti. Inatupag niya na lang ang trabaho hanggang kumabi. Pagkatapos ng trabaho ay kumain lang siya saka nagpahinga. Madali lang din siyang nakatulog dahil sa pagod pero laman ng panaginip niya ay si Calvin. Ilang araw rin ang lumipas na abala ang team sa kampanya. Nasa isang mabundok sila na lugar ngayon dahil magbibigay sila ng tulong sa mga taong nakatira rito. Magandang hapon, Nay. Kumusta ho kayo? Hindi maiwasang mapatitig ni Velvet kay Calvin. Kitang-kita niya sa mukha nito ang tuwa habang nagbibigay ng tulong sa mga tao. Nice act, Mr. Fujiwara. Pabirong bulong ni Velvet sa tabi nito. Sumulyap si Calvin sa kanya. Do you think I'm just acting, Miss Valencia? Gustong sumagot ni Velvet at sabihin dito na hinahangaan niya ang dedikasyon nitong magsilbi sa mga tao. Pero pinigilan ni Velvet ang sarili. Ayaw niyang mas lumaki pa ang ulo ni Calvin at baka asarin pa siya nito. Gumagabi na. Umuwi na tayo. Anyways, job well done, team. Thank you for today. Buong puso na sabi ni Calvin. Nagpalakpakan naman sila sa tuwa. Nagtama ang tingin ni Calvin at Velvet at sa unang pagkakataon ay ngumiti sila sa isa't isa na walang halong inis o kung anuman. Pumasok na ang iba sa van at naiwan pa sa labas si Velvet at Calvin. You did good today, Mayor. Bati ni Velvet pero may pangaasar na sa boses niya. Ngumiti si Calvin. All thanks to your strategies and plans. And don't tell me that. Hindi pa ako nananalo. It's not just me, no? Ginawa natin yung lahat. Seryosong sabi ni Velvet. Nagiging malambot ka na ata sa akin, Velvet. Nakangising sabi ni Calvin. At mukhang sanay na sanay ka na rin tawagin ako sa pangalan ko, ha? Taas kilay, nasabi ni Velvet. Tumawa lang si Calvin. Pumasok na sila sa van at bumiyahe na pabalik sa syudad. Ilang oras din ang naging biyahe kaya nakatulog na lang si Velvet. Naalimpungatan si Velvet at napansin ng malambot na kamang kinahihigaan. Napatingin siya sa paligid at napaawang ang labi dahil hindi pamilyar sa kanya ang kwarto. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Calvin. Buti naman gising ka na. You need to eat. Seryosong sabi ni Calvin.
Where am I? Nagtatakang tanong ni Velvet at bumangon. Penthouse. Maimbing ang tulog mo eh. Kaya di na kita ginising. Marahang sabi ni Calvin. Napakagat na lang si Velvet sa ibabang labi niya, saka tumango. Thank you. Come on, kailangan mong kumain. Sobrang late na oh. Seryosong sabi ni Calvin at lumabas ng kwarto. Agad namang sumunod si Velvet kay Calvin patungong kusina. May nakahanda ng pagkain doon. Napatingin si Velvet sa orasan at nakitang malapit na mag-1 a.m. Ikaw ang nagluto? Gulat na tanong ni Velvet. Napakamot si Calvin sa likod ng ulo niya na parabang nahihiya. Yeah, pero di nga lang kasing sarap ng luto ni Manang Lucy. Mahinang natawa si Velvet pero ngumiti rin ng matamis kay Calvin. Thank you. Sobrang na-appreciate ko to. Tumango si Calvin at pinaghila ng upuan si Velvet. Maganang kumain naman si Velvet kahit na hindi na ata siya tinantanan ng tingin ni Calvin. Ano? Tititig ka lang? Hindi ka kakain? Nagtatakang tanong ni Velvet. Kumain na ako kanina. And I like watching you. Nakangising sagot ni Calvin. Napairap si Velvet pero tumawa rin. Pero pagod ka rin sa biyahe, kaya baka gutom ka ngayon. Share tayo oh. Pagpupumilit ni Velvet ulit. Napabuntong hininga na lang si Calvin sa katumango. Sinaluhan niya ngang kumain ng dalaga. Sa unang pagkakataon ay payapa lang silang nag-uusap. Walang bangayan. Babalik na ako sa kondo ko. Sabi ni Velvet matapos nilang magligpit ng hapag. No, you stay here. Sa kwarto ko matutulog. Seryosong sagot ni Calvin. Napasinghap si Velvet. Ha? Pero saan ka? Napataas ng kilay si Calvin sa kangumisi. Tatabi sa'yo. Bakit? Nalaglag ang panga ni Velvet sa gulat. And why would I let you? Doon ka na sa sofa. Be a gentleman, Cal. Pareho silang natigilan dahil sa pangalang binanggit ni Velvet. Mariing nakatitig sa kanya si Calvin, kaya napalunok na lang siya. What did you just call me? Seryosong tanong ni Calvin at lumapit kay Velvet. Napaatras si Velvet at napasandal sa counter. Tinawag lang naman kitang Cal. Bawal ba? Ngumisi si Calvin. From now on, yun ang itatawag mo sa akin. Not sir. Not Mr. Fujiwara or whatsoever. Napaawang ang labi ni Velvet. But, lumapit si Calvin hanggang sa magkadikit na ang katawan nila ni Velvet. No buts, woman. Get in the room now. Sandali pang natulala si Velvet bago siya nagmamadaling pumunta sa room. Agad siyang humiga sa kama at nakatalukbong ng bedsheet hanggang sa ulo niya. You'll suffocate if you do that. Naiiling na sabi ni Calvin at binaba ang bedsheet sa bewang ni Velvet. Alis, hindi ka rito matutulog. Doon ka sa sofa. Kasya ka naman doon. Seryoso ang sabi ni Velvet. Mahinang natawa si Calvin. My bed. My rules, Velvet. Matutulog ako sa tabi mo. Sa ayaw at gusto mo. Napalunok si Velvet. Hindi niya na nagawang makipagtalo dahil humiga na ito sa tabi niya at yumakap pa talaga sa bewang niya. Cal? What are you doing? Gulat na tanong ni Velvet. Tell me you don't want me here, V. At aalis ako. Seryosong sabi ni Calvin. Hindi magawang maibuka ni Velvet ang bibig niya dahil aminin niya man o hindi, ay gusto niyang ganito kalapit si Calvin sa kanya. Napangiti na lang ang binata at sumiksik sa liig niya. Wait, I need to change clothes. Biglang sabi ni Velvet nang maalalang amoy pawis na ang damit niya. Mahinang natawa si Calvin sa katumayo at kumuha ng boxer shorts at t-shirt. Kinuha yun ni Velvet saka pumasok sa bathroom. Sandaling nag-half bath lang siya saka nagbihis na. Pagkalabas niya ay nasa higaan pa rin si Calvin at halatang hinihintay siya. My clothes looks good on you. Nakangising sabi ni Calvin. Nag-init ang magkabilang pisngi ni Velvet pero pilit niyang pinakalma ang sarili. Stop looking at me like that. Kunwaring naiinis na sabi ni Velvet sa kahumiga na sa kama. Huwag namang pati pagtitig pagbabawal mo, Velvet. Have mercy on me. Mapaglarong, sabi ni Calvin. Sus, para namang ito ang unang beses mo na makakakita ng babae. Siguro nga ilang babae nang dinala mo rito sa kwarto mo eh.
Hindi na itago ni Velvet ang inis sa boses niya na ikinangisi ni Calvin. Stop accusing me. Ikaw pa lang ang babaeng nakapasok sa kwarto ko. Seryosong sabi ni Calvin sa kahinigit palapit si Velvet hanggang sa magkadikit na ang katawan nila. May kung anong kuryenteng dumaloy na naman sa katawan ni Velvet. Nakatitig lang sila sa mata ng isa't isa. Ilang hibla na lang ang pagitan ng mga labi nila. Bumigat ang paghinga ni Velvet. Damn it. Mariing sabi ni Calvin at siniil ng halik ang labi ni Velvet. Sandaling natulala pa si Velvet bago unti-unting gumalaw ang labi niya at sinagot ang halik ni Calvin. Nagtalo ang mga dila nila at nagkagatan na ng mga labi. Ilang minuto lang silang naghalikan hanggang sa bumaba ng labi ni Calvin sa liig ni Velvet at tuluyan ng nasa itaas ng dalaga. Napaliyad na lang si Velvet at napayakap sa liig ni Calvin. Kinakagat at sinisip-sip nito ang balat niya, patungong collarbone. Alam niyang mag-iiwan yun ng marka pero wala na siyang pakialam pa. Napadaing na lang siya nang sakupin ng kamay nito ang dibdib niya at pisil-pisilin. Napasabunot si Velvet sa buhok ni Calvin. Muling nagtagpo ang mga labi nila habang unti-unting tinatanggal ang saplot ng isa't isa. You look damn perfect, sweetheart. Buong paghangang sabi ni Calvin habang nakatitig sa hubad na katawan ni Velvet. Nag-init ang magkabilang pisngi ni Velvet. Stop looking and just damn me, Cal. Oh, I definitely will. Nakangising sabi ni Calvin. Napaungol si Velvet nang isubo ni Calvin ang kaliwang dibdib niya. Habang minamasahe ang isa, napapaliyad na lang siya habang nakasabunot sa buhok nito para kumuha ng suporta. Tanging daing at ungol na lang ang nagagawa niya habang naglalakbay ang labi ni Calvin sa bawat parte ng katawan niya. Tuluyang nakaluhod si Calvin sa gitna ng mga hita ni Velvet. Spread wide her, sweetheart. Utos ni Calvin. Agad na sumunod si Velvet. Halos hindi na siya makapag-isip pa ng maayos. Malakas na napaungol siya nang tuluyang lumapat ang labi ni Calvin sa pagkababae niya. Ekspertong naglaro ang dila nito sa hiyas niya. Halos mabaliw si Velvet sa bawat hagod at sipsip ng bibig ni Calvin. Hindi niya alam kung saan pa ibabaling ang ulo niya. Naramdaman niya na lang na may namumuo na sa loob niya hanggang sa hindi na niya mapigilan na tuluyan na niyang narating ang dulo. You taste just how I imagine. Puno ng sarap na sabi ni Calvin. Kapos hiningang sinalubong ni Velvet ang mga mata ni Calvin. Puno iyon ng pagnanasa at alam niyang ganun din sa kanya. Pareho na silang lunod na lunod sa sarap. Are you ready for me? Nakangising tanong ni Calvin. Napalunok si Velvet at napatingin sa pagkalalaki ni Calvin. Malaki at mataba yun na nagpakabalang sa kanya lalo pero nilakasan niya ang loob niya. Wala nang oras pa para umatras siya dahil ginusto niya to. Yes, mahinang sabi ni Velvet. Ngumiti si Calvin at pinagdikit ang mga noo nila habang unti-unting pumapasok ang pagkalalaki nito sa loob niya hanggang sa maisagad na yon. Nakaramdam ng sakit si Velvet pero maya-maya ay nakapag-adjust na rin siya. Pinagsiklop ni Calvin ang mga kamay nila sa may uluhan bago nagsimulang umulos. Napadaing sa kakaibang kiliti si Velvet. Malakas siyang napaungol nang binilisan ni Calvin ang pag-ulos nito. Mahigpit na napakapit na lang si Velvet sa bedsheet at sinalubong ang marahas na ulos ng lalaki. Nilagay ni Calvin ang mga binti ni Velvet sa magkabilang braso at mas isinagad pa ang pagkalalaki. Napatirik na lang ang mga mata ng dalaga at napaliyad dahil sa sarap. Halos mabaliw silang pareho na puno ng halinghing ang kwarto. Naramdaman ni Velvet na may namumuo na sa loob niya. Ilang ulos pa ni Calvin ay tuluyan niyang naabot ang dulo. Naging desperado pa ang mga ulos ni Calvin hanggang sa narating din ito ang rurok ng kaligayahan. Damn, that was amazing. Nangihinang bulong ni Calvin at napahiga sa ibabaw ni Velvet. Ang bigat mo. Umayos ka nga. Hinihingal na sabi ni Velvet. Tumawa lang si Calvin at tumayo. Kumuha lang ito ng tawil at nilinisan si Velvet sa kanahiga sa tabi ng dalaga. Yumakap siya rito.
Pareho pa rin silang hubad. Napakahikab si Velvet at sumiksik sa katawan ni Calvin. Good night, sweetheart. Bulong ni Calvin. Hindi na nakasagot ang dalaga dahil nilamon na ito ng antok. Sandaling napatitig si Calvin dito. Been dreaming of this, V. Finally, nasa akin ka na. Buong pusong bulong ni Calvin at hinalikan ng noo ni Velvet. Nagising si Velvet kinabukasan dahil sa ingay sa labas. Napansin niyang wala si Calvin kaya bumangon siya at napangiwi na lang dahil sa sakit ng katawan niya. Ginawa niyang panakip ang bedsheet. Bumukas bigla ang pinto at pumasok si Manang Lucy at may dalang tray ng pagkain. Manang? Kabadong nasambit lang ni Velvet dahil sa hiya. Ngumiti lang si Manang Lucy. Ma'am, kumain na ho muna kayo. Napakagat si Velvet sa ibabang labi niya. Mukhang wala naman kay Manang Lucy na nandito siya. Pinapasabi rin ho ni Sir na huwag muna kayong lalabas. Andyan kasi ang team niyo. Nanlaki ang mga mata ni Velvet at napamura na lang sa isip. Ngayon niya lang naalalang may meeting pala sila ngayon. Sige Manang, salamat ho. Nakangiting sabi ni Velvet. Tumango si Manang Lucy at iniwan na ang tray ng pagkain sa bedside table saka lumabas ng kwarto. Hindi pa rin mapakali si Velvet habang kumakain. Alam niyang nagtataka na ang team kung bakit wala siya. Pero hindi pwedeng malaman ng mga ito na narito siya. Malaking iskandalo ito kung sakali. Velvet. Halos mapatalon si Velvet nang may nagsalita sa likod niya. Pero nakahinga na siya ng maluwag. Calvin. Hi. Ngumiti si Calvin. Umalis na sila. Huwag ka na mag-alala. Napailing na lang si Velvet. You know me already, ha? Mahinang natawa si Calvin saka umupo sa tabi nito sa kama. Of course. Ano naman ang nirason mo sa kanila kung bakit wala ako? Taas kilay, natanong ni Velvet. That you are tired. Pilyong sagot ni Calvin. Pinanlakihan ito ng mata ni Velvet. Calvin! No, just kidding. Sabi ko lang may emergency ka. Natatawang sabi ni Calvin. Pabirong umirap si Velvet saka nagpatuloy sa pagkain. Hindi naman mapirmi ang kamay ni Calvin dahil nakahawak ito sa dalaga habang hinahalikan ang liig at balikat. I'm going after this. Kailangan ko ng maayos na pahinga. Seryosong sabi ni Velvet, hindi alintana ang init na dinudulot ng labi ni Calvin sa balat niya. You can stay here. Marahang sabi ni Calvin. Please, V. May trabaho rin ako, Cal. Naiilang na sabi ni Velvet. May trabaho ka nga. Sa akin. Nakagising, sabi ni Calvin. Puro kakalokohan. I'm serious. Sagot naman ni Calvin at mahinang kinagat ang balikat niya. Calvin, stop that. Sinamaan ni Velvet ng tingin si Calvin pero ginisihan lang siya nito. Dito ka lang. Huwag ka nang umuwi. Seryosong sabi ni Calvin sa katumayo. Napabuntong hininga si Velvet. I need clothes. Di mo kailangan ng damit kung nandito ka lang sa kwarto ko, V. Nakangising, sabi ni Calvin. Inis na binato na lang ni Velvet ng unan si Calvin. Shut up! Tumawa lang si Calvin at saka biglang binuhat si Velvet at inalis ang takip nitong bedsheet. Calvin, anong ginagawa mo? Gulat na tanong ni Velvet. We're taking a bath. Nakangising sabi ni Calvin at pumasok na sa bathroom. Hindi makapaniwalang nakatingin lang si Velvet kay Calvin at napailing na lang. Inalalayan siya nito sa ilalim ng shower. Naghubad ng saplot si Calvin sa kasinamahan sa pagligo si Velvet. Di wala siyang ginawa dahil inaasikaso siya ni Calvin hanggang sa magbihis siya. Para lang malaman mo, Cal, may kamay ako. Naiilang na sabi ni Velvet. But I wanna do this. Seryosong sabi ni Calvin. Lihim na napangiti lang si Velvet. Lumakas na naman ang tibok ng puso niya. Nanatili lang si Velvet sa penthouse ni Calvin noong araw na yon. Pero sa mga sumunod na araw ay naging abala na sila sa kampanya. Malalayo at liblib na lugar ang pinupuntahan nila. Dito na muna kayo. Masyado nang malalim ang gabi para bumiyahe. Nakangiting sabi ni Lola Glenn. Sumang-ayon naman ang mga taong naroon. Maraming salamat ho. Tanging sagot ni Calvin. Maliit lang ang bahay na pwedeng tulugan, kaya naman nag-tent na lang ang iba. Dito ka lang ba, Velvet?
Tanong ni Ron habang nag-aayos ng tent. Oo, sanay na ako sa ganito. Seryosong sabi ni Velvet. Hindi naman bago sa kanyang matulog sa tent lalo na't mahilig sila ni Lizzie umakyat ng bundok at mag-hiking. Hindi ko ba takot sa multo? Kinakabahang tanong ni Ron. Tumawa lang si Velvet. Wala nang mas nakakatakot pa sa mga korap, Ron. Tumawa lang si Ron. Sabagay. Tapos na kayo? Pareho silang napatingin sa boses na yon. Naglakad papalapit si Calvin. Tapos na sir. Sinusigurado ko lang na okay si Velvet dito. Marahang sabi ni Ron. Tumangulang si Calvin. Alam ni Velvet na gusto nitong tumabi sa kanya pero hindi pwede dahil nandito ang team nila. Lihim na lang siyang natawa dahil mukhang nahihirapan si Calvin sa sitwasyon nila ngayon. Ayan, tapos na. Una na ako ha. Nakangiting sabi ni Ron at pumasok sa maliit na bahay. 2 tent lang ang nasa labas at nandun ang ibang kasamahan nila. Pumasok si Velvet sa loob ng tent at hindi na siya nagulat nang sumunod si Calvin. Hoy, hindi ka rito matutulog. Nangaasar na sabi ni Velvet. I know. Inis na sagot ni Calvin bago sumeryoso. Sigurado ko bang okay ka lang dito? Oo naman, ako pa ba? Kumpiyansang sagot ni Velvet at naglatag na ng higaan. Alis na sir, matutulog na ako. Umigting ang panga ni Calvin at pinag-cruise ang mga braso. Sir? Tumawa lang si Velvet. I'm tired. Gusto ko nang matulog kaya lumabas ka na. Nakabuntong hininga na lang si Calvin. Fine. Good night. Napailing at napatawa na lang si Velvet dahil mukha itong nagtatampong lumabas. Madali lang siyang dinalaw ng antok dahil sa pagod kaya nakatulog din siya agad. Madaling araw ay naalimpungatan si Velvet dahil sa brasong yumakap sa kanya. Muntik na siyang mapasigaw sa gulat nang takpan nito ang bibig niya. Shh! It's me, sweetheart. Bulong ni Calvin sa tenga ng dalaga. Nakahinga ng maluwag si Velvet bago hinarap si Calvin. Anong ginagawa mo rito? I miss you. Nakasimangot na sabi ni Calvin at siniil ng halik si Velvet. Nadala agad si Velvet at napahalik pabalik pero mahina niya rin itong tinulak. Cal, not here. May makakakita. Mahimbing na ang tulog nila, V. Pabulong na sagot ni Cal. Mahinang napabuntong hininga na lang si Velvet saka nagpaubaya rito. Sobrang hina niya talaga pagdating kay Calvin. Muling nagtagpo ang mga labi nila. Naglaban ang mga dila at nagkagatan ng labi. Bumaba pa ang halik ni Calvin sa liig ni Velvet. Pilit na pinipigilan ng dalagang mapaungol dahil alam niyang maririnig talaga sila sa labas. Unti-unting nawala ang saplot sa katawan ni Velvet habang naglalakbay ang labi ni Calvin sa bawat parte ng katawan niya. Napaliyad na lang siya nang sinubo nitong mga dibdib niya habang minamasahe ang isa. Mahinang daing na lang ang nagagawa niya habang nagmamadaling tinanggal ang saplot sa katawan ni Calvin. I want you. Now. Mariing sabi ni Velvet. Umangat ang sulok ng labi ni Calvin saka pumwesto sa gitna ng mga hita ng dalaga. Unti-unti nitong pinasok ang pagkalalaki sa loob ni Velvet. Napadaing at napaliyad na silang pareho sa sarap. Napakamot si Velvet sa likod ni Calvin nang magsimulang umulos ito. Hindi niya alam kung saan niya ipapabaling ang ulo niya. Napapatirik na ang mga mata niya sa tuwing nasasagad ang pagkalalaki nito sa loob niya. Sinasamba ni Calvin ang dibdib ni Velvet habang walang tigil sa pag-ulos. Darang na ang dalaga sa sarap. Hindi niya alam kung saan pakakapit. Napakagat siya sa ibabang labi niya para lang pigilin ang pag-ungol. Shh! Bite me instead. Marahan at mahinang bulong ni Calvin. Pawis na ito. Napatango na lang si Velvet. Sa ilang ulos pa ni Calvin ay tuluyan niyang naabot ang dulo. Napakagat na lang siya sa balikat nito para lang pigilan ang malakas na ungol na gustong kumawala sa bibig niya. Mas bumigat pa ang paghinga ni Calvin at bumilis ang bawat ulos hanggang sa tuluyan din itong naabot ang dulo. Bumagsak si Calvin sa ibabaw ni Velvet, parehong naghahabol ng hininga. Sa sobrang pagod ay hindi na nagawang makapagsalita ng dalagat, nakatulog na lang. Sandaling pinagmasdan ni Calvin ang natutulog na si Velvet sa ito binihisan. Bumangon na siya at simpleng pumasok sa loob ng maliit na bahay. Malapit na rin mag-umaga
Pero tahimik pa rin ang paligid. Kinaumagahan ay nagising na si Velvet sa sobrang sakit ng likod niya. Napangiwi na lang siya at nasilaw na lang sa liwanag pagkalabas niya. Good afternoon. Ang tagal mo naman atang magising. Nagtatakang tanong ni Ron. Napatingin naman ang mga kasamahan nila. Gusto na lang magpalamon ni Velvet sa lupa dahil sa kahihiyan. Palihim niyang inirapan si Calvin na nakangisi lang. Pagod lang siguro. Hindi rin ako masyadong nakatulog ng maayos eh. Marahang sagot ni Velvet. Napasinghap si Ron. Narinig mo rin yun? Napakunot ng noo si Velvet. Ang alin? May ingay kasi ako naririnig kaninang madaling araw. Kabadong sabi ni Ron. Siguro totoo yung sinabi nilang may multo rito. Napangiwi si Velvet at napatikhim na lang siya. Oo nga. Baka nga may multo rito. O baka pusa lang? Imposibleng pusa yun. Di naman ganun ang tunog ng pusa eh. Para kasing tao eh. Seryosong sabi ni Ron. Halatang malalim ang iniisip nito. Napailing si Velvet. Pilit na pinakalma ang sarili. Huwag mo na masyadong isipin yun, Ron. Baka guni-guni lang din yun. Napakibit balikat si Ron. Sa bagay. Tumikim si Calvin at naglakad palapit sa kanila. May dala itong kape at ibibigay kay Velvet. Inumin mo. Alis na tayo maya-maya. Tanging tangulang ang sagot ni Velvet. Naningkit ang mga mata ni Ron sa kanila. Pero hindi na nagtanong pa. Ilang minuto rin ang lumipas ay bumiyahe na sila pabalik sa syudad. Hindi maiwasang kabahan ni Velvet dahil may kakaiba na talaga sa tingin ng mga kasamahan nila. Kaya naman dumistansya siya kay Calvin. Sa mga sumunod na araw ay inabala ni Velvet ang sarili sa ibang bagay. Naguguluhan na rin siya sa nararamdaman niya at natatakot siyang maulit-ulit ang dati. Ang maloko ng isang lalaki. Ginawa niya ang lahat para lang maiwasan muna si Calvin, lalo na't malapit na rin ang eleksyon. Ngayon lang tayo nakabalik dito ah. Natutuwang sabi ni Lizzie habang nakaupo sa stall at umiinom ng alak. Napailing si Velvet. Yeah. Naningkit ang mga mata ni Lizzie. Oh, broken ka na naman no. Broken agad? Hindi ba pwedeng gusto ko lang magsaya? Sagot naman ni Velvet at uminom ng alak na bigay ng bartender. Hindi eh. Dali na. Sabihin mo na sa akin. Sinaktan ka ba ni Mr. Hottie Mayor? Napasinghap si Lizzie. No, of course not. Napabuntong hininga lang si Velvet. At saka, bakit ganyan ang tawag mo? Hindi pa siya mayor. Tumawa lang si Lizzie na ikinairap ni Velvet. Yung totoo, para namang hindi tayo magkaibigan, oh? Kunwaring nagtatampong sabi ni Lizzie. Hindi ko na alam, Liz. What I felt towards him is just damning wrong. Nangihinang sabi ni Velvet. Napaawang ang labi ni Lizzie. Teka, what the... Na-in-love ka? Seryoso yan? Mahinang natawa lang si Velvet at nakapalagok ng alak. Love? Hindi ko alam. Pero sanang abiro lang to. Unti-unting kumalma si Lizzie at ngumiti. V, wala namang mali sa nararamdaman mo ah. Anong wala? Maling-mali. He is my client, Liz. Frustrated na sabi ni Velvet at napasuklay na lang sa buhok niya. Mapait siyang natawa. Ang malas ko ata talaga sa lalaki. Malungkot na ngumiti si Lizzie at hinawakan ang kamay ni Velvet. Walang mali sa'yo, okay? Mga gago lang yung mga yun. Pero malay mo baka si Mr. Fujiwara na talagang para sa'yo. Natawa na lang si Velvet saka umiling. Tama na nga tong drama. Nandito tayo para magsaya eh. Tumawa lang si Lizzie saka inaya si Velvet na sumayaw. Nakailang baso na rin sila ng inumin, kaya naman lasing na silang sumasayaw sa dance floor. Nagulat na lang si Velvet nang may yumakap na braso galing sa likuran niya. Nandito ka lang pala. I've been looking for you everywhere. Seryosong bulong ni Calvin sa tenga ni Velvet. Napalunok si Velvet. Get off me. Anong ginagawa mo rito? Looking for my woman, of course. Mariing sagot ni Calvin. Napalunok na lang si Velvet. Dikit na dikit pa rin ang katawan nila. Parang nawala tuloy ang kalasingan niya dahil kay Calvin. Umalis ka na. I'm having fun right now. Nakasimangot na sabi ni Velvet. You can have fun while I'm here, Velvet. Seryoso ang sagot ni Calvin.
Napairap na lang si Velvet. Mabuti na lang at may kadiliman. Wala rin namang pakialam ang mga tao sa paligid nila. Humarap si Velvet kay Calvin. Agad na nagtamang mga mata nila. They're all staring at what's mine. Umigting ang panga ni Calvin. I'm not yours. Naiiling na sagot ni Velvet kahit na may kung anong paru-parong nagliliparan na sa tiyan niya dahil sa sinabi ni Calvin. Ngumisi lang si Calvin at hinawakan ng pisngi ng dalaga. The moment I laid my eyes on you, alam kong magiging akin ka. Napataas ang kilay ni Velvet. And when was that? When you wore that red sexy lingerie. Umangat ang sulok ng labi ni Calvin. Napaawang ang labi ni Velvet. What? So alam mong ako yun? Kailan pa? Tumawa si Calvin at mas hinapit pa si Velvet. Matagal na, V. Lagi kitang nakikita rito sa underground bar. I was really shocked when you're one of those masked dancers. Napailing si Calvin. Good thing, pumayag si Sam na. Ako agad ang client mo. He doesn't have a choice though. Hindi makapaniwalang nakatingin si Velvet kay Calvin. You were crazy. Yeah, your fault, woman. Natatawang sagot ni Calvin sa kasiniil ng halikang dalaga. Nang hina ang tuhod ni Velvet, sa kabuong pusong, sinagot ang halik nito. Napayakap siya sa liig nito. Nang maghiwalay ang labi nila, ay magkadikit lang ang mga noo nila. Ganda mo. Biglang sabi ni Calvin. Napangiti na lang si Velvet. Maliit na bagay, Cal. Tumawa lang si Calvin sa kasumeryoso. Iuwi na kita. Tumango lang si Velvet dahil nahihilo na rin talaga siya. Si Lizzie. Sinabihan ko na si Sam kanina. Seryosong sagot ni Calvin at inalalayan na palabas ng bar si Velvet. Nang nasa labas na sila, ay binuhat siya ni Calvin at isinakay sa sasakyan nito. Maya-maya ay bumiyahe na sila patungong penthouse ni Calvin. Cal, nasusuka ako. Nangihinang sabi ni Velvet. Agad na tinigil ni Cal ang sasakyan at inalalayan si Velvet palabas para sumuka. Inabutan niya ito ng tubig. Bakit ka ba naglasing ng ganito? Nagtatakang tanong ni Cal. You. Mahinang sagot ni Velvet. Napakunot ang noon ni Calvin. Me? What do you mean, sweetheart? Umiling lang si Velvet at uminom ng tubig. Pilit niyang pinapatino ang isip niya. Ayaw niyang may masabing hindi dapat kay Calvin. Umuwi na tayo. Tanging nasabi ni Velvet. Tumango si Calvin sa kaumiling at binuhat papasok ang dalaga sa sasakyan. Tulog na si Velvet nang makarating sila sa penthouse. Inihiga ni Calvin sa kama niya ang dalaga sakay ito binihisan. Calvin. Napangiti lang si Calvin dahil mukhang nananaginip na si Velvet sa kanya. You must be thinking of me, V. Natutuwang sabi ni Calvin. Nang matapos niyang asikasuhin ang lasing na si Velvet, saka siya nagbihis at humiga sa tabi nito. Agad na sumiksik ang katawan ni Velvet kay Calvin na parabang sanay na ito. Kinabukasan ay nagising si Velvet na sobrang sakit ng ulo niya. Nanlaki ang mga mata niya nang mapansing ibang damit na ang suot niya. Damn! Oh God! V, are you okay? Agad na tanong ni Calvin. Nataranta itong pumasok ng kwarto. Narinig kasi nitong sumigaw si Velvet. Calvin. Nakahinga ng maluwag si Velvet. Akala niya kung sino-sino ang nag-uwi sa kanya. Ngumiti si Calvin at saka lumapit kay Velvet. Come on, nagluto ako. Napangiti si Velvet at tinanggap ang kamay ni Calvin na nakalahad. Magkahawak kamay silang nagtungo sa kusina. Hindi niya maiwasang mapatitig kay Calvin habang inaasikaso siya nito. Alam kong gwapo ako, V. Pabirong sabi ni Calvin. Mahinang natawa si Velvet saka umiwas na ng tingin. Magkasabay lang silang kumain at pagkatapos ay nanood lang sila ng palabas sa sala. No, I need to ask you something, V. Seryosong sabi ni Calvin at humarap kay Velvet. Lumakas ang kabog ng dibdib ni Velvet. Ano? Bakit mo ako iniiwasan? Ha? Akala mo di ko napapansin? Mariing, tanong ni Calvin. Napalunok si Velvet sa kapilit na tumawa. Hindi ba pwedeng busy lang ako? Naningkit ang mga mata ni Calvin. I know what you're doing lately, V. Are you stalking me? Hindi makapaniwalang tanong ni Velvet. Hindi But, I asked your workmates. Napakamot si Calvin sa ulo niya. I'm sorry. Galit ka ba?
Napabuntong hininga si Velvet sa kasumeryoso. Cal, kung ano man tong meron tayo, we have to stop this. Napaawang ang labi ni Calvin. What? No. Hindi ako papayag, V. This is really wrong. You are my client. Napakagat si Velvet sa ibabang labi niya tumiwas ng tingin. But what I feel for you is real. Mahinang sabi ni Calvin. Lumakas ang kabog ng dibdib ni Velvet. Napalunok siya. Maybe it's just lust. Sasagot pa sana si Calvin nang biglang pumasok si Manang Lucy. Ay, sir, ma'am, pasensya na po. Natatarantang sabi ni Manang Lucy. Agad na tumayo si Velvet at ngumiti. It's okay, Manang Lucy. Aalis na rin po ako. 3 araw na lang ang eleksyon na. Good luck, Mr. Fujiwara. Seryoso ang sabi ni Velvet sa kawalang lingon-lingon na lumabas ng penthouse. Wala na siyang pakialam. Natanging suot niya lang ay ang shorts at t-shirt ni Calvin. Patapos na rin naman ang trabaho niya rito kaya alam niyang wala nang dahilan pa para magkita sila. Huminga ng malalim si Velvet dahil naninikip ang dibdib niya. This is for the best. Bulong niya sa sarili. Sa mga sumunod na araw ay nagmukmuk lang si Velvet sa kondo niya. Ilang beses nang tumawag si Calvin sa kanya pero hindi niya sinagot. Ilang bulaklak at pagkain na rin ang dumating sa kondo niya. At syempre, tinanggap niya yon dahil ayaw niya namang masayang yon. Velvet! Napatalon sa gulat si Velvet at nagmamadaling lumabas ng kusina. Nakita niya si Lucy na natatarantang pumasok sa kondo niya. Oh, ano problema? Nagtatakang tanong ni Velvet. Nakita mo ang news? Kabadong tanong ni Lizzie. Napakunot ang noon ni Velvet. Ha? Anong news? Napabuntong hininga si Lizzie sa kabinuksan ng TV sa living room. Napaawang ang labi ni Velvet sa nababasa at naririnig sa balita. Naroon din ang litrato nila ni Calvin. Nasa underground bar at magkahalikan. God, I am so reckless. Nanghihinang bulong ni Velvet at tumulo ang luha sa mga mata niya. Agad siyang niyakap ni Lizzie. It's not your fault, V. Who sent this photo? Tanong ni Velvet. Umiling si Lizzie. I don't know. Huminga ng malalim si Velvet sa kapinahid ang mga luha niya sa mga mata. Natatakot ako, Liz. Malapit ng eleksyon. Masisira ang reputasyon ni Calvin. Shit. Napaluha na lang ulit si Velvet. Agad siyang inalo ni Lizzie. We'll get this through, okay? Nandito lang ako, V. Humagulhol sa pag-iyak si Velvet sa balikat ni Lizzie. Pareho silang nagulat sa sunod-sunod na katok sa pinto. Ako na, agad na sabi ni Lizzie at binuksan ang pinto. Nanlaki ang mga mata nito. Mr. Fujiwara? Where is Velvet? Seryosong tanong ni Calvin. Napaawang ang labi ni Velvet nang marinig ang boses ni Calvin. Tuluyan itong pumasok sa kondo. Halata sa mga mata ni Calvin ang pagod na ikinasikip ng dibdib niya. Velvet. Agad na lumapit si Calvin nang makita ang dalaga at niyakap ito ng mahigpit. Shh. Everything will be alright. How? Paano, Cal? Malapit ng eleksyon. Frustrated na sabi ni Velvet. At bakit ka pa pumunta rito? Ha? Someone will see you. Umiling si Calvin. Damn everyone. I'm not gonna lose you. Cal, please. Mahihirapan ka lang. Nanghihinayang na sabi ni Velvet. Mapupunta sa wala ang lahat ng pinaghirapan mo. Wala akong pakialam, V. Wala akong pakialam kung matalo ako. Si Dad lang naman ang may gusto talaga nito na tumakbo ko eh. Seryoso ang sabi ni Calvin sa kahinawakan ng magkabilang pisngi ni Velvet. I'll fix this, okay? Stay here, and I'll face the media. No, we will face the media. Seryoso ang sabi ni Velvet. Napangiti si Calvin at hinalikan ng noo ni Velvet. You are my everything, Velvet Valencia. Lumakas ang kabog ng dibdib ni Velvet. Tanging yakap lang ang naging sagot niya kay Calvin. Marami siyang gustong sabihin dito, pero alam niyang hindi pa ito ang tamang oras. May kailangan pa silang harapin. Kinabukasan ay hindi na sila nagulat ng maraming reporter ang naghihintay sa labas ng condominium building. Nanlaki ang mga mata ni Velvet nang makita ang mga magulang ni Calvin. Nandito sila. Kinakabahang sabi ni Velvet. Humigpit ang hawak ni Calvin sa kamay ni Velvet. I am here, V.
Di kita pababayaan. Huminga ng malalim si Velvet at pilit na pinalakas ang loob. Nagtama ang mga mata nila ng ina at ama ni Calvin. Pilit na pinaaalis ng guard ang mga reporter saka nagsimulang maglakad papalapit sa kanila si Mr. and Mrs. Fujiwara. This is such a disgrace to our family. Agad na sabi ng ama ni Calvin, may galit sa boses nito. Dad, stop it. Kung sa tingin mo iiwan ko si Velvet dahil dito, nagkakamali ka. Seryosong sabi ni Calvin. Ano bang pinakain ng babaeng yan sa'yo? Sinisira mo ang reputasyon ng pamilya natin. Galit na sabi ng ama ni Calvin. Agad namang humawak si Mrs. Fujiwara sa braso nito para pakalmahin. Make the right decision, son. Seryosong sabi ni Mrs. Fujiwara sa katiningnan si Velvet. Kung mahal mo ang anak ko, hindi mo hahayaang masira ang pinaghirapan niya. Mahal ko ang anak niyo, Mrs. Fujiwara, at hindi ko gustong masira ang reputasyon niya. Mariing sabi ni Velvet. I was his campaign manager at alam ko kung anong mga pinagdaanan niya. Napaawang ang labi ni Mrs. Fujiwara bago tumango. Let's go, hon. No, Amanda. Are old enough to choose the right thing, Leo. Mariing sabi ni Mrs. Fujiwara. Tuluyang umalis ang mag-asawa at naiwan si Calvin at Velvet. Agad na hinarap ni Calvin ang dalaga. So you do love me? Hindi makapaniwalang tanong ni Calvin. Napaawang ang labi ni Velvet bago huminga ng malalim. Cal, we have to face the media first. May sasabihin pa sana si Calvin, pero tumango na lang ito. Saka sila magkahawak kamay na humarap sa media. Sari-saring tanong agad ang binato sa kanila na buong tapang naman nilang sinagot. Tumakbo ako bilang mayor para magsilbi sa bayan. Walang kinalaman kung sino man ang karelasyon ko. Pagsisilbihan ko kayo. Pero kung ang taong mahal ko na ang pag-uusapan, ay handa akong talikuran ng posisyon ko. Mariin at seryosong sabi ni Calvin sa mga reporter. Napaawang na lang ang labi ni Velvet. Puno ng paghanga siyang nakatingin kay Calvin. Nagising lang siya sa realidad nang hilahin na siya ni Calvin pabalik sa loob ng building. Are you okay, sweetheart? Nag-aalalang tanong ni Calvin. Wala sa sariling tumago si Velvet at niyakap si Calvin. Thank you. Sandaling nagyakapan silang dalawa sa labas ng kondo bago pumasok. Is everything all right? Agad na tanong ni Lizzie nang makita sila. And V? Yes? It's Kenzo. Siya ang nagpakalat ng picture niyo ni Mr. Fujiwara. Kagatlabing sabi ni Lizzie. Sira ulo talaga tong ex mo, no? Buti na lang talaga, hiwalay na kayo noon. Ayaw ko magkaroon ng pamangkin sa kanya. Hindi maiwasang matawa ni Velvet at Calvin sa kabila ng pagharap nila sa media kanina. Kahit papaano'y gumaan na ang sitwasyon. O siya, uuwi na ako ah. Huwag mong pabayaan yung best friend ko, Mr. Fujiwara. Humanda ka talaga sa akin kapag sinaktan mo yan. Wala akong pakialam kahit mayor ka pa. Seryosong sabi ni Lizzie. I won't hurt her, I promise. Marahang sagot ni Calvin. Napailing na lang si Velvet sa kaniyakap si Lizzie. Thank you, Liz. Yumakap lang pabalik si Lizzie sa katuluyang umalis na ng kondo at nagkatinginan si Velvet at Calvin. Now, let's talk about us. Seryosong sabi ni Calvin. What about us? Kabadong tanong ni Velvet. You love me, right? Walang paligoy-ligoy na tanong ni Calvin kahit halatang kinakabahan ito. Narinig mo naman kanina, di ba? Napangising sagot ni Velvet. Gusto ko marinig ulit. Mariing sabi ni Calvin. Huminga ng malalim si Velvet. Lahat ng takot niya ay pilit niyang isinantabi. Hinawakan niyang magkabilang pisngi ni Calvin. Mahal kita. Calvin Fujiwara. Marahang sabi ni Velvet sa kangumiti ng matamis. Napalunok si Calvin. Puno ng pagkamanghang nakatingin kay Velvet. Mahal na mahal din kita, Velvet Valencia. Unti-unting nagtagpo ang mga labi nila. Puno ng pagmamahal silang naghalikan. Walang pagmamadali sa mga galaw nila. Sandaling kinalimutan nila ang lahat nung gabing yun. Naging mabilis ang araw at dumating na rin ang eleksyon. Sa kabila ng pambabatikos kay Calvin, ay nanalo pa rin ito. Congratulations to us! Sigaw ni Ron. Naghiyawan naman ang buong team.
Nasa penthouse sila ni Calvin at nagse-celebrate. Alam na rin ng mga ito ang relasyon ni Velvet at Calvin na siyang sinuportahan din agad ng team. Yumakap si Calvin sa likod ni Velvet. Napasandal na lang ang dalaga at napangiti. Congratulations, Mayor. Nakangising, sabi ni Velvet. Mahinang natawa si Calvin at hinalikan ang balikat ni Velvet. Sa kama ka magpapasalamat mamaya. Mahinang hinampas ni Velvet ang braso ni Calvin. Tumikil ka nga. Tumawa lang si Calvin na ikinalawak ng ngiti ni Velvet. Puno ng tuwa ang puso niya. Hindi niya pinagsisisihang sumugal ulit sa larangan ng pag-ibig kung si Calvin din naman ang sasalo sa kanya. Ilang buwan ang lumipas ay naging payapa ang relasyon ni Velvet at Calvin. Sinampahan na rin nila ng kaso si Kenzo para wala na itong pagkakataon na muling manggulo sa buhay nila. Tanggap na rin sila ng ina ni Calvin pero may sama pa rin ang loob ang ama nito na siyang naiintindihan naman ni Velvet. Abala ngayon sa trabaho si Calvin kaya naiwan lang si Velvet sa penthouse. Nung sumapit ang gabi, nagsimula siyang magluto at naghanda sa mesa para sorpresahin si Calvin. Sinuot niya rin ang pulang lingerie na pinatungan niya lang ng bathrobe. Lumakas ang kabog ng dibdib niya nang bumukas ang pinto pero bumungad sa kanya si Ron. Ron? Anong ginagawa mo rito? Gulat na tanong ni Velvet. Ano? Kasi nasa hospital si Mayor. Natatarantang sabi ni Ron. Napaawang ang labi ni Velvet. Ha? Anong nangyari? Velvet, halika na. Baka mamatay na siya kung di ka pa dumating. Seryoso ang sabi ni Ron. Napakunot lang ng noo si Velvet pero sumunod din siya kay Ron at sumakay na sa sasakyan. Hindi niya alintanang nakasuot pa rin siya ng roba. Nasa kaligitnaan na sila ng daan nang huminto sila sa isang park. Park? Wala namang hospital dito ah. Nagtatakang tanong ni Velvet. Napakamot si Ron sa ulo niya. Basta Velvet, punta mo na lang si Mayor dun oh. Napailing si Velvet at saka lumabas ng sasakyan. Naglakad siya papasok, lumalakas ang kabog ng dibdib niya sa sari-saring bulaklak na naroon. Napaawang ang labi niya nang makita si Calvin sa gitna na may dalang bulaklak. Ano na naman to? Another surprise? Sa susunod turuan mong umarte si Ron ha? Naiilang, nasabi ni Velvet at tumawa. Mahinang natawa si Calvin at lumapit kay Velvet para ibigay ang bulaklak. Ngumiti si Velvet at tinanggap ang bulaklak. Thank you. Napasinghap siya nang biglang lumuhod si Calvin at naglabas ng sing-sing mula sa isang maliit na box. Calvin. V, I'm sorry. Pero di na ako makapaghintay. I badly wanna marry you. Kabadong sabi ni Calvin. Ngumiti ito. Will you allow me to be your husband? Tumulo ang luha ni Velvet at agad na tumango. Yes, yes, I will marry you, Calvin. Mas lumawak ang ngiti ni Calvin at isinuot ang singsing sa daliri ni Velvet. Saka tumayo at yumakap ng mahigpit sa magiging asawa niya. I love you so much, darling. Buong pusong sabi ni Calvin. Napahikbi si Velvet. Mahal na mahal din kita. Lumipas ang mga buwan ay wala silang sinayang na oras. Nagpakasal sila sa isang malaking simbahan. Naroon lahat ng mga mahal nila sa buhay. Kahit ang ama ni Calvin ay tanggap na rin ang relasyon nila. Sigurado ka na? Wala nang atrasan to. Pabirong sabi ni Velvet. Ngumisi lang si Calvin. Siguradong sigurado na ako sa'yo, Mrs. Fujiwara. All right, Mayor. Let's do this. Nakangiting sabi ni Velvet at magkahawak kamay nilang hinarap ang pari. Dear listeners, dito na po nagwawakas ang isa na namang napakagandang kwento ng pag-ibig ni Velvet at ni Calvin. Maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik sa mga kwento ng Dear Celine. At naway makasama ko kayong muli sa mga susunod pang kwento.